Hey guys, good morning! Today we are here sa GAC Motor Makati and I'm inside the 2024 to ano sir? Yes. 2024 GAC GS8. Isa to sa mga SUV na matagal ko nang gustong makita at ma-test drive kasi nakikita ko to, nakakasalubong ko and napapanood ko din. Ang ganda, very luxurious, and kita nyo naman sa kinaupuan ko, ang ganda. So, ang gagawin natin today, magta-test drive muna tayo. Unahin natin yon kasi para habang maluwag-luwag pa dito sa Pasong Tamo. Alright? And of course, na-meet nyo na ulit si Sir JR, kasama natin ulit today. Siya yung kasama natin nung nag-test drive tayo ng GAC M2 tsaka M-Zoom. Alright? So, eto ngayon. Thank you again Sir JR at inorganize nyo tong pagta-test drive namin. And of course, to the entire team of the GAC Motor Makati. So, unahin natin ang test drive. Focus tayo sa driving experience. And then as usual, you know, alam nyo naman ako, habang nakastop tayo or something, magkakalikot tayo ng kung ano ng mga features dito and i-share ko sa inyo. And as usual, expect for my honest feedback. Alam nyo, pag di ko gusto, sasabihin ko di ko nagustuhan. Pag sobrang ganda, talagang minumultiply ko naman ang pagpupuri. So, you know me. Alright? Okay, so unahin natin, focus muna tayo dun sa pagdadrive, suspension and all, engine response, transmission and all. And then mamaya, babalik tayo sa showroom nila. Tsaka natin ikutan, isa-isayin natin yung mga features sa loob ng car and the design, and then silipin din natin yung engine bay. Alright? Unang-una, pagkaupo ko, in-adjust ko to. Number one thing na napansin ko, of all the cars na nasubukan ko, iba ang response nung motor, yung motor ng yung power seat. Mabilis. Okay, so i-share ko sa inyo every single thing na mapansin ko habang magda-drive tayo. Alright, so eto, shift by wire. Yes, sir. So shift by wire na siya. Okay, D, naka electronic parking brake. Yes, sir. Kailangan ba nating i-disengage or pag tinapakan ko, automatic magre-release yan? Pipindutin, sir. Kailangan pindutin. Okay. Meron ba to sir na drive mode? Meron, sir. Okay. So yun muna tingnan natin. Right now naka-eco mode tayo. Sige. So eco mode muna tayo. Tapos, sir, pag si-signal ka sa left or right, may camera pong mag-assist. May camera. Okay. Pareho yun, left and right. Yes, sir. Sige. Una, engine response, relax lang siya. Medyo feel mo yung delay kasi nga naka-eco mode. That's normal, that's expected, and that is something that I like. Kasi pag nag-eco mode, gusto ko, nakakatipid ako. Okay? Pangit kasi kung sinelect mo eco mode and then very responsive pa rin yung engine. So eco mode, ayan, medyo diniinan ko, retarded talaga yung throttle response niya. So I think it's okay. Wow. Loko-lokong motor yun Munti ka na siya ng taxi. Tahimik ang cabin. Even the road noise, tahimik. Yung marurot na motor kanina, na muntik na mabangga, hindi ko masyado narinig yung niya, yung ingay niya. Malaki yung headroom. Expected kasi kahit sa labas, pag tinignan mo siya, yung layout niya, yung tawag dito, yung parang belt line niya, mababa. Pero yung height ng mga windows, malalaki. 'Di ba? Typical ngayon yung mga bagong sasakyan, ginagawa nilang mukhang very sporty na matataas yung belt line, tapos mabababa yung roof. Ito, mukhang focus talaga sa passenger na magandang viewing mo sa labas. Diba? Laging sa comfort, sir. Yes, more on comfort talaga. Ang gaan ng steering wheel. Sobrang lambot. Tingnan natin. Isang daliri. Well, hindi kasing lambot ng M2. Naalala ko yung M2, grabe ang lambot ng manibela ng M2. Yung lambot ng niya at full stop kasi alam ko dynamic to Habang bumibilis ka, tumitigas. Pero right now, at full stop, kasing siya ng M-Zoom. Naalala ko pa yung ng M-Zoom So tingnan natin habang naka-stop tayo.
1, 2, 3 and a half. 3 and a half yung ikot ng steering wheel niya from left to right. So about the same as the Everest nung Mu X. So I think pagka ganitong mga malalaking SUV, parang ganun talaga yung settings ng steering, Okay, so kanina dumikit masyado tong Jeep. Biglang nag-activate yung 360 camera. So ina-alert ka niya na to look around you kasi may na-detect siya na something. So that's another safety feature. Ano pang meron dito, sir? Bali sir, kung ano po yung merong feature sa MQ, M-Zoom, lalo na yung mga safety features niya, meron din po dito. Nandito ADAS lang. po. Okay. Tapos malaki to no? Yes sir. Anong size nito? 14? 14? Opo. Oh, tansya ko mga 14 Parang pagka pinatayo mo, bigger, the same or bigger pa dun sa mga bagong Everest, Opo. Siya na ay may pinakamalaking monitor. Ito na may pinakamalaki so far. Opo. Ang ganda nitong, ang tawag ko dito, floating infotainment Ang ganda, maninipis yung bezel niya. So yung mismong display malaki. And then dito, yung instrument cluster niya, it's fully digital. Wala lang analog. Okay, sinong nag-beep, may dumikit. Ayun. May CX-9 sa unahan. Galing. Nice. Nakakatuwa. Kanina, ayun nakita nyo guys, in-adjust ko yung height ng upuan. Ang taas na pala nun. And yet, kanina feeling ko ang laki pa ng headroom. So, pwede pa pala itong ibaba. So, kung ako, gusto ko medyo mababa ng konti, parang ito ang ang comfortable driving position ko. Binaba ko pa ng konti, so lalong lumaki yung headroom. So, again guys, I'm only 5'6". Kayo sir, ano height niya? 5'9". 5'9". Ang luwag pa rin ni sir, kahit 5'9 siya. Tapos, yung steering wheel niya can be adjusted. May nakikita ko dito. Ano ba to? Tilt and telescopic ba to? Or tilt lang? Pareho. Okay, nakastop naman. Ayan, tilt. Parang mas maganda ganito. Pero hindi Malaki yung hood niya Pagka siguro ganito kapag tuloy-tuloy ka, pagka medyo like long drive ka papunta sa probinsya or mag out of town ka, maganda medyo ganon. Pero pag nasa traffic, medyo pagka katulad ko lang kayo ng 5'6" lang, medyo gusto mo itaas-taas kasi gusto mo makita yung hood mo, right? So ayan, ibabalik ko. Meron tong lane keep assist. Meron sir. Ano pa ba, yung mga typical na may advanced driver assist system, may mga ganun siya. Okay. Meron din siyang forward collision alert, nag-auto brake. Yes sir. Oh, okay. Pero may mga certain scenarios lang siya bago yun ma-trigger, Opo. Kasi right now, ayan, may pumasok na motor, wala akong napansin na kanya-kanyang settings kasi, yung ibang depende sa brand or sa model ng car yung iba very sensitive. May malapitan ka lang ng konti, nag-iingay na siya. Na sometimes can be very annoying. Okay, bilisan natin ng konti. Buwelo na. Okay. Maganda suspension. Tabi natin ng konti dito, palit lang tayo ng drive mode. Gusto ko naman masubukan yung niya. So adjust tayo ng drive mode. Comfort muna. So tatlong options, Eco, Comfort, and Sport. Tingnan natin muna, mag-comfort tayo kung wow, may sound effect pa siya. Alright, so subukan muna natin kung may pagkakaiba. Okay. Meron. Ganda response. Okay, mas mabilis nga. So paano ma-activate yung camera? Hindi ko napansin si camera. 360. So automatic yan pa nag-turn right. Opo. Oh, okay. So going to the front, pati yung ito, activated yung camera sa front. And then even yung angle, yung position ng front tires mo sumasabay, Okay.
Sige, so eto ngayon, papasok tayo ulit doon, magta-turn left tayo, lalabas yan. Yon. Galing oh, pati yung may actual image ng mga sasakyan sa labas, hindi yung ano lang, hindi yung parang silhouette lang na katulad ng sa Tesla. Actual image makikita mo, ayan oh. Okay. Since pabalik na tayo sir, pwede ba natin ilagay mo na sa sport para ma-feel naman natin yung difference. Okay, naka-sport mode na tayo. Pwede na mag-take off dito, ano? Ang ganda. Ang ganda ng mga bagong technology. Bali sir, ito pong unit na to 4x2 pa lang. 4x2 pa lang to. Yes, okay, so may top of the line pa na 4x4. Yung 4x4. Pero may additional feature siya aside from Ang being 4x4. additional features niya sir, yung sa car mode. Yung mga terrain. Opo. Okay, pero Tapos, other than that, pare-pareho lang sa safety. Speakers po, 10 speakers na po yung gamit doon. Alpine po. Okay. Yun lang po yung nadagdag. Tapos yun, 4-wheel drive na po siya. And magkano nga ulit to? 2.398 sir. 2.398. Yes, sir. Yung 4x4? 2.648. So mga 300,000. Yes, sir. So mga 350, kulang-kulang 350. Opo. Okay. Sport mode. Okay, definitely mas responsive siya sa comfort. Parang yung upgrade from Eco to Comfort, yung gap nila doon, yung increase ng throttle response, parang the same percentage din from between Comfort and Sport. Pero from Eco to Sport, malaki difference. Tsaka bumigat po yung manibela. O nga no, hindi ko pa napansin kanina. Katulad ng M-Q tsaka M-Zoom, no? Bumibigat yung manibela pa naka-sport mode. Maganda ang suspension, maganda ang handling. Honestly, hindi ko masyadong feel na malaki siyang sasakyan. Yes. Okay, hindi ko mas ramdam ko pa yung Everest ko na malaki na bulky. Totoo lang. Para ka nakasedan. Oo, para ka lang nakasedan. Mas malaki to sa Everest no? Mas mahaba. Mas mahaba at mas malapad. Ramdam ko malayo ka sa akin eh. Pero mas nababalkihan ako sa Everest ko. Ito mas madaling dalhin. So in terms of visibility, ang ganda obviously sa front and even sa gilid kasi nga malalaki yung windows niya, matataas. And side mirrors, maganda pagkaka-position, tama lang din yung laki. And well, hindi ko lang masyadong kita yung mga passengers ko, pero yung size ng yung viewing and distance ng rear view mirror doon sa salamin sa likod, sakto lang. And anyway, meron ka namang 360 camera. Yes. In terms of yung engine nga nito sir, anong displacement? 2.0 sir. 2.0 lang Yes, ha. In terms of acceleration, I must say iba pa rin naman yung Everest. Okay. Yun mapitik talaga yun. Ito, yun nga, designed for comfort. So, yung sport mode niya responsive din pero hindi kasing sipa. Parang may konting delay. Kasi siguro nga dinesign siya for comfort, hindi siya yung jerky ba na bigla kang gaganon. Enough na yung response nung drive mode na sport kapag pagka let's say medyo spirited driving, nagmamadali ka, out of town trip, maganda na yung response, maganda na rin yung pickup. Black headliner, gustong gusto ko yan. And then tingnan natin yung panoramic sunroof. So automatic open yung shade, and then the glass itself nabubuksan, yung isang portion dito. So yung panoramic sunroof niya, yung may portion ng glass, mga 1/3 mga 1/3 ng glass nabubuksan. So nandito na tayo. Maganda. Pwede natin ipasok. Ipasok natin sa diretso. Parang ang ganda ng screen. Ang linaw. Ang ganda ng resolution. Okay, natin. Ako na mag-park sir para makita din natin yung experience paano mag-park. Kasi mahaba to eh. So, yan sir. Tabi ng Fortuner. Opo. Papasok tayo. Opo.
Naka-sport mode tayo ha. Nalalamutan pa rin ako sa manibela. Ang dali lang ipasok. Hindi to cumbersome pagdating sa mga malls. Mga mall parking. Pagkasama mo family. Diretso ba natin ulit doon? Ipapasok sa mismong pwesto niya kanina. Kaya pala parang hindi ka rin nahirapan kanina ilabas eh. So, pag stop, Parking nyo lang po. Sige, support. Tapos, nakahiwalay dito yung P. opo. Ayan, automatic na po. Automatic mag-activate yung electronic parking brake. Yes, sir. Okay. Tapos meron pa siyang auto hold. Opo. So dito, ayan pala. Dito pala may button din for the eco mode, sa drive mode. So, kanina, ginagalaw namin dito sa screen. Meron pala dito mas mabilis. Yan, naka-comfort, sport, eco. Yan. O sige, pasok na tayo and then ikutan natin tong buong GS8 para makita natin lahat ng features niya. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow us.